Seiya, pwede ka ba magsulat ng erotic romance novel? Pambungad na tanong sa kanya ng publisher na si Miss Lara. Kasalukuyan silang nasa loob ng opisina at nag-uusap tungkol sa susunod na librong isusulat at ilalabas niya. Kaagad na namilog ang mga mata ni Seiya, tapos ay napalunok siya ng laway bago sumagot. Ano po? Erotic romance? Pero Miss Lara, hindi ko pa forte ang genre na yon. Sa fantasy po ako magaling. Mythological fantasy, to be specific. Bumuntong hininga si Miss Lara. Seiya, maganda rin sa isang writer ang mag-explore ng iba't ibang genre. Alam kong magaling ka at maganda ang writing style mo. Pero wag na wag mong ikakahon ang sarili mo sa iisang mundo lang. At saka isa pa, panahon na para magsulat ka ng kwentong patok sa karamihan, mabenta sa market o malawak ang audience. Suhestyon pa nito. Unti-unti siyang nilamon ng hiya pagkatapos sambitin niyon ng kanyang publisher. Napaiwas siya ng tingin at dumako ang kanyang tingin sa may bintana. Tama si Miss Lara. Ani Seiya sa kanyang isipan. Ilang taon na ako nagsusulat sa publishing house na to. Pero konti pa lang ang bumibili sa mga librong inilabas ko. Napaka-underrated kasi na fantasy. Nahihiya na rin ako sa kanila. Ayoko namang malugi sila ng dahil sa akin. Makalipas ang ilang minuto, bumaling siya sa publisher tsaka tumikhim. Sige po Miss Lara, susubukan ko po. Pero di ko po maipapangako na maganda ang kalalabasan dahil first time ko po ito. Ang sabi niya na lang, bago nilisan ang opisina. Pagka-uwi ng dalaga sa kondo, ay agad niyang tinawagan ng kaibigan niya si Claire, na writer din at minsan na ring nagsulat ng mature theme. Umaasang makakahingi siya dito ng advice o tips kahit konti man lang. Mabuti na lang at sumagot ito ora mismo. Hello Seiya, may kailangan ka? Kamusta na pala yung novel na tinatrabaho mo? Approved ba kay Miss Lara? Pabagsak siyang humiga sa malambot na kama. Tsaka siya napabuntong hininga. Hindi nga Claire eh. Dismayado niyang saad, pagkatapos ay ngumuso. Ha? What do you mean? Hindi makapaniwalang bulalas ng kaibigan niya sa kabilang linya, kaya bahagya niyang inilayo ang cellphone sa kanyang tenga. Prank ba to ha? Ba't naman yan nireject ang manuscript mo? That's impossible. I mean, ang galing-galing mo kaya magsulat. Manghang-mangha nga ako sa writing style mo eh. Napapasana all na lang ako. Mariin siyang napapikit bago magbitiw ng, hindi, mali ang iniisip mo. Nagustuhan niya naman ang pinasa ko manuscript. Nga lang, kailangan ko raw sumubok na ibang category this time. In short, kailangan kong magsulat ng nobela na patok sa masa. Nag-suggest siya na itry ko raw ang erotic romance. Ay, erotic romance? Madali lang. What? Erotic romance? Ikaw? Magsusulat ng may mature theme? Seryoso ka ba dyan? Sunod-sunod nitong pagbato ng question, dala ng labis sa pagkabigla. Di ikaw yan, Seiya ah. Dagdag pa nito. Mukha ba ako nagbibiro? Mukha ba ako ng paprank lang? Agarang tugon naman ni Seiya. Kaya nga ako tumawag sa'yo eh. Dahil baka may tips ka dyan sa pagsusulat ng steamy romance novel. Wala kasi akong alam sa gusto ipagawa sa akin ni Miss Lara. Eh di wag mo gawin. Diretsahang sagot ng kaibigan. Hindi mo kasi naiintindihan, Claire. Giit niya. Tumayo siya ng dahan-dahan saka pumamewang. Nahihiya na rin kasi ako sa publishing house. Grabe yung tiwala nila sa akin. Di ba nga, 3 books na ang na-release nila under my pen name. Kaso konti pa lang ang sales ng libro ko. Sa loob-loob ko, kailangan kong bumawi. At baka ito na yun. I see. Yun ang sinabi ni Claire mula sa telepono. Okay, so ganito ang gawin mo. Magbasa ka ng mga published books o di kaya stories sa online reading platforms para makakuha ka ng inspiration. Sounds easy, right? Pero hindi talaga ganun kadali yun. Kasi mag-iisip ka pa ng catchy na title ng story mo, kakaibang plot, conflict at marami pang iba. Pagkatapos sabihin nyo ng kaibigan, agad na
Napalitan ng ngiti ang namomroblema niyang muka. Maraming salamat, Clara. Maaasahan talaga kita. Ako pa ba? Nag-uumapaw na kumpiyansang tugon ng kaibigan. And by the way, para sa karagdagang inspirasyon, pwede kang manood ng ano? Kumunot ang noon ni Seiya sa narinig. Ng ano? Pagbato niya ng katanungan dito. Lah, inosente yarn? Basta, alam mo na yun. Sige na, may pumasok na naman kasi sa isip ko na magandang scenes, need kong isulat. Dahil kung hindi, baka makalimutan ko pa. Bye-bye! Kumunot ang noon ng dalaga ng patay ni Claire ang tawag at iniwan siyang nakatigalgal doon. Anong ibig niya sabihin? Anong panonoorin ko? Nanlaki ang mga mata niya at dagling napatakip ng kamay sa bibig na mapagtanto niya ang tinutukoy ng kanyang kaibigan. Hell no! Hindi ka manonood nun, Seiya. Hindi ka manonood. Untag niya sa sarili na animoy nasisiraan na ng bait. Natigil siya sa ginagawa at napapitlag nang marinig ang tatlong magkakasunod na katok mula sa pinto ng kanyang unit. Itinagilid niya ang kanyang ulo. Iniisip kung sino ang bumisita sa kanya sa mga oras na ito. Nang makalapit sa may pintuan, sinilip niya kung sino man ang nasa labas. At kaagad na kumunot ang noon niya nang makita sa maliit na screen ang hindi pamilyar na binata. Sino to? Anong kailangan nito sa akin? Sigaw ng utak niya. May pag-aalinlangan man nung una, ngunit binuksan naman ng dalaga ang pinto, sabay bati ng, "Hello? Ano pong kailangan nila?" Isang peking ngiti ang iginawad niya sa kaharap. Nginitian naman siya ng lalaki bilang ganti. "Kayo po ba si Miss Seiya Dacascos?" Walang kagatol-gatol nitong pagbato ng tanong. Nakasuot ito ng kulay maroon na polo shirt na pinaresa na itim na pants. Bagsak na bagsak ang kulay abo nitong buhok. Katamtaman ang laki ng mga mata, nakasuot ng bilog na salamin at saka kulay rosas ang mga labi nito. Sunod-sunod na tumango si Seiya. "Ako nga po. Sino po sila? At anong kailangan nila?" Hindi pa rin napapawi ang ngiti ng lalaki. "My name is Kalin Lumibaw. Ang bagong hired na editor ng publishing company na pinagtatrabahuhan nyo. Nice to meet you, Miss Seiya." Pinagdaop nito ang mga palad sa kabahagyang yumuko. Napahinga ng maluwag ang dalaga. Nagmistula siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan nang malamang editor pala ito. "Pleased to meet you too." Nginitian niya si Kale at mabilis na pinag-aralan ng bawat pulgada ng mukha nito. "By the way, i-drop mo na lang, miss. Seiya na lang itawag mo sa akin. Total, mukha namang magkasing edad lang tayo, di ba?" Tumangu-tango naman ang binata sabay tulak ng tulay ng kanyang salamin. "Okay, Seiya." Nang mapagtanto, agad siyang nagtapon ng tanong. "Ano palang ginagawa mo rito? Wala pa naman ako nasisimulan sa bago kong project ah. Binigyan ako ni Miss Lara ng 5 buwan para makatapos ng nobela." Napakamot ng ulo si Kalin. Hindi maapuhap ang angkop na tugon sa question ni Seiya. "Ano kasi, may inutos sa akin si Miss Lara." "Anong utos?" "Kailangan kong magrenta dito sa kondo dahil malayo kasi sa amin upang gabayan ka." Sagot naman ng binata. "Kailangan ko raw i-check ang maisusulat mo from time to time. Pag makatapos ka na isang chapter, magbigay ng advice or tips at tulungan ka to get your creative juices flowing. Kung may kailangan ka, nasa tapat lang ako ng unit mo." Pagkatapos niya sambitin iyon, ay nagparating pa siya na isang kindat sa dalaga. Trabaho pa talaga ng isang editor? Sa isip-isip ni Seiya, nakaka-pressure naman to. Di pwedeng i-proofread at i-edit ko pagkatapos na naisulat ang buong novel? Dahil babaguhan pa lang ako sa genre na to? Mabilis na lumipad ang panahon. Ilang araw nang nagbabasa si Seiya ng mga stories galing sa iba't ibang online reading platforms. Gaya ng sinabi sa kanya ni Claire. Hanggang sa mapagtanto niya ang isang bagay. Hindi nga ako nanonood ng ano, pero ini-imagine ko naman while reading. Mas malala ka, Seiya. Agad siyang tumindig tsaka pinatay ang kanyang cellphone.
Prologue pa lang kasi ay may bed scene na ang mga bida na binabasa niya kani-kanina lang. Pagkaraan na ilang minuto, muli siyang naupo sa working desk niya. Pero ito lang ang tanging paraan, Seiya. Para naman magkaroon ka ng inspirasyon. Paalala pa niya sa kanyang sarili. Akma siyang magbabasa ulit nang may marinig siyang 3 magkakasunod na katok. Agad siyang kumaripas ng takbo patungo sa pintuan upang pagbuksan ito. Doon ay tumambad sa kanyang harapan ang editor na si Kallen. Nakangisi, parang may mabuting balitang daladala. Sorry na agad kung nakakaistorbo ako. Kapag kuway, humingi siya ng paumanhin. Ikinumpas naman ng dalaga ang kanyang kamay. Ayos lang, ano ka ba? Actually, katatapos ko lang magbasa ng isang story. Pagsisinungaling niya. Ni prologue ay hindi talaga niya matapos-tapos dahil ini-imagine niya ang bawat eksena. Nga pala, nang sadya mo? Pasok ka muna. Iminwestra niya ang isang kamay patungo sa sala. Nginitaan naman siya ni Kallen sa kabanayan nitong inihakbang ang mga paa papunta sa loob ng unit ni Seiya. Tapos, dali-dali namang isinara ng huli ang pinto. Sabay silang napaupo sa malambot na sofa sa kadumi 4. Pasensya ka na talaga ha. Hindi ka namin minamadali. Just take your time, alright? Sa katunayan, nandito ako sa'yo para ipahiram sa'yo itong libro. Inilahad niya sa dalaga ang nobelang may pabalat na isang lalaking nakahubad, nakabalandra ang abs at malusog na mga braso. Napalunok ng laway si Seiya, wala sa sariling tinanggap niya ang libro mula sa binata. Ngunit natigil sila nang magtagpo ang kanilang mga daliri at magpang-abot ang kanilang mga mata. Hanggang sa namalaya na lang nila na pareho na silang nakatitig sa isa't isa. Kapag kuway, sabay silang lumihis ng tingin. Para silang pumulot ng batong ipinukpok sa kanilang ulo. Dahil sa lumaligong kahihiyan, bigla na lang tumayo si Kallen. Pwede mo yung basahin para makakuha ka ng inspirasyon dyan. Pagkatapos, mabilis pa sa 4:00 na tumakbo ang binata patungo sa pintuan. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas, nagdagdag pa siya ng, isoli mo na lang yan pagtapos ka na. Take your time. Sa pagbabasa. Bye, may gagawin pa ako. Nang tuluyan nang mawala ang lalaki sa kanyang paningin, dali-dali siyang humilata sa sofa. Binuksan ang libro at itinakip sa muka at saka sinipa-sipa niya ang hangin na animoy bulating sinabuyan ng asin. Anong kagagahan yun, Seiya? Nakipagtitigan ka talaga sa kanya? Ano, attracted ka sa kanya? Editor mo yun! Editor mo yun! Paulit-ulit na untag niya sa sarili habang pinupukpok ang ulo gamit ang kanyang kamao. Nang mahimasmasan, dahan-dahan siyang tumayo. Inayos ng bahagya ang sarili at saka sunod-sunod na nagpakawala ng hangin. Akma siyang magsashower nang may isang bagay sa sahig na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pulseras. Dali-dali niya itong pinulot. Sigurado akong kay Kallen to. Siya lang naman ang pumasok dito sa unit ko eh. Anong gagawin ko dito? Isauli. Pero ang awkward nung kanina. Wala akong mukhang maihaharap sa kanya. Muli siyang tumindig at hawak-hawak pa rin ang pulseras. What if kakatok ulit siya para rito? Hindi pwede yun. Ilalagay ko na lang to sa tapat ng unit niya bago pa man niya mapansin na nawawala ito. Lumabas siya kahit kinakabahan. Inilapag niya ang pulsera sa may pintuan ng unit ni Kallen. Pagkatapos aalis na sana siya, subalit bigla na lang bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang salarin kung bakit sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Anong ginagawa mo dyan? Usisa ni Kallen. Di makatingin sa kanya ng diretsyo, dala ng hiya. Pilit nang umiti si Seiya sabay sagot ng, naiwan mo ang... Ngunit nabitin sa ere ang kanyang mga salita nang mapansin niyang may pamilyar na lalaking papalapit sa kanyang kinalulugaran. Dinadaga ang dibdib niya. Hindi pa dumadako ang mga mata nito sa direksyon nila, subalit sinusuri nito ang bawat pintong nadaraanan. Pag minamalas ka nga naman. Mabilis pa sa 4:00 na itinulak niya ang pinto saka pumasok sa loob ng unit ng binata ng walang paalam. Wala na siyang ibang mapagpipilian. Ang nasa isip niya lang ay kailangan niyang magtago.
What in the world are you doing? Tanong ng binata sa kanya. Nilak ni Seiya ang pinto at saka dali-daling hinarap si Kallen para takpan ang bibig dito gamit ang nanginginig niyang kamay. Please, huwag kang maingay. Pakiusap niya rito gamit ang mahinang boses. Tumango-tango naman ang binata. Dahilan upang alisin ng dalaga ang kamay niya. Tapos sumilip siya sa labas. Doon ay tanaw niyang kasalukuyang kumakatok yung lalaki sa kanyang unit habang nakapwesto ang isang libreng kamay sa bewang. Ano ba kasing nangyari? Ba't mo pinagtataguan ng lalaking yan? Curious na tanong ni Kallen kay Seiya sabay ngusuroon sa lalaking nakikita nila sa maliit na screen. Kinlaro muna ng dalaga ang kanyang lalamunan bago sumagot. May utang ako sa kanya. I see. Sa kasamaang palad wala pa akong pera ngayon. Kaya nga naghahanap ako ng side hustle. Mabuti na lang at natanggap ako bilang isang subtitler na isang series na pinapalabas sa YouTube. Kaso, di pa dumarating ang sahod ko. Kaya heto ako ngayon. Tagu-taguan muna ang drama ko sa buhay. Tumango ang binata. So hindi lang palang request ni Miss Lara sa'yo ang pinoproblema mo. Pasensya ka na Kallen ha, nadamay ka pa. Anang dalaga. No, don't mention it. Ikinumpas ni Kallen ang kamay niya. Maiba ako. May naitabi naman akong pera dito. Papahiramin na lang kita para makaalis na yung lalaking yan sa kondo. Baka saktan ka pa niyan ha. Or worst case scenario, baka pagbantaan niya ang buhay mo. Di na kailangan Kallen. Iiling-iling na wika ni Seiya. Sa tingin ko naman, isisend nila sa akin yung sahod ko within this week. Huwag ka na mag-abala pa, nakakahiya naman. Sure ka ha? Paninigurado pa ng binata na ganyan tinanguan. Pero, paano kung di siya aalis dun sa harap ng unit ko? Pwede bang dito muna ako sa unit mo? Awkward nang umiti si Kallen bago nagsabi ng, may pakiusap sana ako sa'yo, Seiya. Pwede bang humarap ka muna sa pinto? May kailangan lang akong ayusin. Kaagad na tumalima ang dalaga sa atas niya. Nang makasigurong hindi na nakatingin ng dalaga, agad niyang pinulot ang dalawa niyang kasuotang pangilalim sa sahig, saka init siya sa basket ng labahan. Niligpit din niya ang mga balat ng saging na nagkalat sa sala. Tapos, inesprayhan niya ang sofa para maging mabango ito. Pwede ka na lumingon, Seiya. Wika ni Kallen at abot tenga ang ngiti nito. Namangha naman ang dalaga dahil sa konting oras. Biglang nag-iba ang anyo ng buong sala. Parang may nakita akong paniki kanina na lumagapak sa sahig. Sa isip-isip niya. Pagtukoy niya ron sa mga kasuotang pangilalim ni Kallen. Pinipigilan niya ang sarili na matawa. 1, 2, 3, at umabot na talaga hanggang 5 oras at hindi pa rin umaalis ang lalaking pinagkakautangan ni Seiya. Muli siyang sumilip doon at nakitang nakaupo yun sa sahig habang idinadantay ang ulo sa pinto ng unit niya. Bumuntong hininga siya, tapos tuluyang nagkaroon ng konklusyon. Wala talaga siyang balak na umalis doon hanggat hindi niya ako nakakausap. Sa mga sumunod na sandali, naupo si Seiya sa pang-isahang sofa at kinandong ang kulay maroon na throw pillow. May pinapanood silang palabas. Ngunit, nakatuon ang atensyon niya kay Kallen na nagkukwento ng mga naging karanasan niya bilang editor sa mga publishing house. Nabanat ng bahagya ang labi ni Seiya. Pinaparamdam sa kanya ng binata na hindi dapat siya mamroblema. Thank you, Kallen. Yon ang kanyang sabi na puno ng sinseridad. For what? Kunot noong tanong ng binata. Thank you for sharing those things. Na-appreciate ko. I mean, para kasi pinagkakatiwalaan mo na ako. Para ibahagi yung mga karanasan mo sa akin. Ipinarating mo rin sa akin na hindi ko kailangan mag-alala ngayon. Parang inabutan mo ako na isang basong malamig na tubig matapos ng paglalakbay ko sa ilalim ng init ng araw. Did I do that? Hindi makapaniwalang sambit ng binata habang may malapad ng ngiti. Agad naman siyang tinanguan ng dalaga. Writer nga talaga siya. Ang galing niyang mag-describe. Dagdag pa ni Kallen sa isip niya. By the way, Seiya, may I ask, what is your main genre? Kapag kuway tanong ng binata sa kanya, nakahalukip-kip ito
at panakanakang sumusulyap sa telebisyon. Dumako ang tingin ng babae sa palabas. Tumiki muna siya bago tumugon. Truth be told, fantasy talaga ang favorite genre ko. Diyan ako nakilala. I mean, hindi naman ako sikat. Nakilala ako ng ilang readers sa writing platform bilang fantasy writer. Tumangutango ang lalaki. I see. Anong usual tropes na sinusulat mo doon? Muli nitong pagbato ng question, habang nakahalukip-kip pa rin. Bumaling siya sa kausap. Mukhang nasiyahan ng dalaga sa kanilang pinag-uusapan. Transmigration or reincarnation, villainous trope, isekai, at reverse harem romance na hinaluan ko ng Philippine mythology. Inisa-isa niya ang mga subgenre ng kanyang nobela. Ganun ang mga gusto kong isulat. Iba kasi ang sayang na ibibigay sa akin ng pagsusulat at pagbabasa ng fantasy. Kadalasan, na-amaze ako sa world building, though may world building din naman lahat ng genre. But for me, fantasy hits different. And now, well, no challenge. Ani Kallen, nakaagad namang naintindihan ng babae ang gusto niyang ipunto. Oo nga ito na at ang pinakamalaking plot twist ng writing career ko. Noon, di ko talaga ma-imagine ang sarili kong magsulat ng ganun. Alam mo na. Pero may punto naman si Miss Lara. Dahil writer ako, mahalaga rin na maging flexible ako. Mag-try o mag-explore ng ibang mundo. Ganun. Sa challenge na to ni Miss Lara, I think it's a win-win situation. Gugulatin ko talaga ang readers ko nito. Marahang natawa ang binata nang marinig ang suling sinabi ng dalaga. You know what, Seiya? I like you. Your personality, I mean. Dagling nag-iwas ng tingin ng lalaki. Bigla siyang nahiya dahil sa kanyang sinabi. Pinagmasdan ni Seiya si Kallen at napagtantong namumula ang pisngi nito. Dahil doon, dali-dali ring lumikot ang kanyang mga mata. Ano yun? Nahihiya ba siya? Kinikilig? Ang awkward. Ayos na sana kanina Sigaw ng utak ni Seiya. Sa kabilang banda, kagat-kagat ni Kallen ng ibabang labi at paulit-ulit na minumura ang sarili. Shit! What did you say, Kallen? Why do you have to spoil the mood? Para ka na naman kumuha ng malaking bato na ipupukpok sa ulo mo. Sermon niya sa kanyang sarili. Dahil pareho silang binalot ng hiya, tanging ingay lang mula sa palabas ng kanilang pinapanood ang pumuno sa 4 na sulok ng unit ng binata. Walang nangahas na bumasag sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Kapwa di maapuhap ang angkop na sasabihin, hanggang sa unti-unti na silang dinadalaw ng antok. At matapos ng ilang minuto, tuluyan silang nakatulog. Kinabukasan, nang magmulat si Seiya ay napagtanto niyang wala siya sa unit niya. Dahilan upang mamilog ang kanyang mga mata. Tumunghay siya at nang makitang natutulog si Kallen sa kabilang sofa at nakahubad, napabalikwas siya sa kadali-daling tumayo. Ano nangyari? Tapos chinek niya ang katawan niya. May nangyari ba sa amin? Hindi, wala. Wala nangyari sa inyo, Seiya. Ano ba iniisip mo dyan? Walang paalam na kumaripas siya ng takbo papunta sa may pintuan, saka minabuting makalabas ng walang nililikhang anumang ingay. Ayaw niya kasing magising si Kallen. Bumuntong hininga siya na makapasok sa kanyang unit. Mabuti na lang talaga at umuwi na ang isang yun. Aniya, ang pagtukoy niya ron sa pinagkakautangan niya. Sana dumating na ang sahod ko para mabayaran ko na yun at wala na akong poproblemahin pa. Ang hirap kayang gumawa ng plot at magsulat ng maraming iniisip. Eksaktong pagkaupo niya sa pang-isahang sofa, biglang nagring ang kanyang cellphone. Tumatawag sa kanyang kaibigang si Claire. Kaagad niya itong sinagot. Hello Claire, napatawag ka? Seiya, pupunta ako rin ngayon sa kondo mo. Masiglang wika nito sa kabilang linya na ikinangawi ni Seiya. What? Anong gagawin mo dito? Bawal ba akong bumisita? May surprise ako sa'yo. For sure makakatulong to sa pinapagawa sa'yo ni Miss Lara. Sabihin mo lang, salamat master. Dali! Joke lang. Huwag ka na mag-abalang maghanda ng pagkain I prefer coffee, okay? Sige na, kita-kits, bye-bye. Nang mamatay ang tawag ay agad nilinis si Seiya ang kanyang unit. The last time na bumisita ang bruhang yun dito, ang dami niyang safe sa mga gamit ko. Maktol niya. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig niya magkakasunod na katok sa pinto.
Dagli siyang tumakbo papunta sa may pintuan, binuksan niya ang pinto sabay sabi ng, "Ang bilis mo naman." Subalit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin ng mapagtantong hindi ito si Claire. Ito'y walang iba kundi ang kanyang editor. "Kallen, may kailangan ka? Bumalik ba yung lalaki kahapon? Kailangan ko ba ulit magtago?" Sunod-sunod na umiling ang binata. "Wala, ano kasi, naiwan mo ang hikaw mo." Doon ay kinapa ni Seiya ang magkabila niyang tenga at nalamang isa na lang pala ang nakasabit doon. Inabot niya ang hikaw, ngumiti at nagsabi ng, "Salamat ha, di ko napansin na nawala ko pala to." Ngunit sa kasamaang palad, may isang babaeng naglalakad sa pasilyo. Hindi pa ito nakatingin sa kanilang direksyon sapagkat tinitingnan pa nito ang numero ng bawat pintong nadaraanan. "Shit!" Naibulalas ni Kallen nang mamukaan ng babae. "I'm sorry but I have to do this." Bahagya niyang tinulak si Seiya habang papasok sa unit ng dalaga at saka dali-daling sinarado ang pinto. "The tables have turned, huh?" Taas kilay na panunuyan ni Seiya habang nakakross sa mga braso sa harapan ng dibdib. "Ano, may utang ka rin doon kaya ka nagtatago ngayon?" "No." Mabilis pa sa 4:00 na wika ni Kallen. "Ex-girlfriend ko yung nasa labas. After we broke up, may naiwan siyang gamit sa bahay namin noon. Kaso, sa pagkakatanda ko, tinapon ko na yung mga gamit niya. Hayun, hindi niya ako tinatantanan hanggat di niya yun nakukuha. Importante raw kasi ang mga bagay na yun sa kanya." "Ano ba mga bagay na yun?" Usisa ng dalaga. Nagkibit balikat naman ang binata. "Wala akong ideya. Hindi niya rin sinabi eh." "Ba't alam niya kung saan ka pansamantalang nakatira?" "I don't know either. Siguro ini-stalk niya ako o di kayo nagtanong siya kay mama." Lumapit sila sa pinto at sumilip sa babaeng nasa labas gamit ang maliit na screen. Laking gulat ng dalawa nang huminto ito sa tapat ng unit ni Seiya at kumatok ng 3 beses. Mababa ka sa itsura nito ang galak. Ba't dito siya dumiretso? Dagli namang napatakip ng bibig si Seiya nang masilayan sa screen na itsura ng babae. Tapos napatanong siya sa binata ng, "Ex-girlfriend mo si Claire? Grabe, ang liit talaga ng mundo. Wait, kilala mo si Claire?" Bulalas ng binata, dala ng labis sa pagkagulat. Tumango si Seiya. "Oo, kaibigan ko siya. Di mo ba alam na exclusive writer din siya sa publishing company na pinagtatrabahuhan natin?" Aniya na mas ikinagulat ni Kallen. "Katatawag lang niya kanina na pupunta siya rito kasi may sorpresa siya sa akin na makakatulong daw sa pagsusulat ko." "So hindi niya alam na nandito ako sa kondo? Ikaw talaga ang sadya niya?" Napagtanto ng binata bago niya igala ang mga mata sa kabuuan ng unit ng dalaga. "Hindi niya ako dapat makita rito, Seiya. Saan ako pwedeng magtago?" Natatarantang sambit nito. Kita ng dalaga ang namumuo nitong pawis sa sentido. Parang nahawa na rin si Seiya sa pagkantaranta ng lalaki at dali-dali niya itinuro ang kanyang silid. Doon ka muna sa kwarto ko. Siguraduhin mo lang din di ka makakalika ng anumang ingay para di siya makahalata na may iba akong kasama rito. Ako naman, i-entertain ko muna siya sa sala hanggang sa maisipan niya na umuwi sa kanila. Wag kang lumabas. Kakatukla ako sa pinto pag pwede na. Klaro?" Wala nang sinayang na oras ang binata. Ni hindi na nito nagawang tumango dahil kumaripas na ito ng takbo papunta sa loob ng silid. Samantalang si Seiya naman, inayos niya ang kanyang sarili, kinlaro ang lalamunan, at saka binuksan ang pinto para patuloyin ang kanyang bisita na si Claire. "Girl, ang bilis mo naman." Itinago niya ang kaba sa pamamagitan ng pagngiti. Dali-dali siyang nilapitan ni Claire, saka niyakap ito ng mahigpit. "Excited kasi ako makita ka." Nakangiting tura nito. "At ipakita sa iyo yung sorpresa ko. Dali papasukin mo na ako. Wala kang balak? Ano dito na lang tayo sa pintuan magkakamustahan?" Marahang natawa si Seiya sa sinabi ng kaibigan. "Sorry, tuloy ka." Wika niya. Pagkatapos noon, inimbitahan na niyang pumasok ang babae. Tsaka siya sunod-sunod na nagpakawala ng hangin. Pinaupo niya ang kaibigan sa sofa at saka sumunod na rin siya. "Ano palang surprise mo sa akin, Claire?"
Hindi na makapaghintay na saad ni Seiya. Ngumuso ang kanyang kaibigan at nangalumbaba ito pagkatapos. Ba't parang gusto mo na akong umuwi agad? Di ba pwedeng magtsikahan muna tayo rito? Napakamot ng batok si Seiya. Sorry na. Ito naman nagtampo agad. Huwag ka na magalit. Gawan na lang kita ng kape, okay? Dali-dali siyang nagtungo sa pabilog na lamesa upang ipagtimpla ng kape ang bisita. Ngunit manaka-naka siyang napapasulyap dito. Binabantayan ang bawat galaw nito. Nang matapos, bumalik siya sa sala saka inilapag ang isang tasa ng mainit na kape sa lamisita. Thank you so much. Anang kaibigan niya habang nakangiti. Humigop ito ng konti bago magsabi ng, So, may naisip ka ng plot or something? Nahihiyang umiling naman si Seiya. Wala pa nga eh. Pero meron na ako mga characters at saka mga trabaho nila. Ang weird nga. Mas nauna ko pang naisip ang characters kaysa sa mismong plot. Ipinwesto ni Claire ang tasa sa lamisita. Girl, that's normal. Ganyan din naman ako minsan. Di ka nag-iisa. Pampalubag loob na sabi nito. Kapag kuway, may kinuha itong isang libro sa kanyang bag at ibinigay kay Seiya. Anyway, yan ang surprise ko sa'yo. Ibibigay ko na sa'yo yung librong yan. Para naman, alam mo na, may pagkukunan ka ng inspiration. Nahihiya man nung una, tinanggap naman ni Seiya ang libro sa huli. Salamat, Claire. Hindi ka ba masaya sa regalo ko? Masaya ako, ano ka ba? Pilit na ngumiti si Seiya. Hindi lang talaga ako sanay na tumanggap ng ganitong klaseng nobela. Dagdag niya sa kanyang isipan. Wait. Anang kaibigan niya nang may mapansin. Lumapit ito sa kanyang working desk at saka kinuha ang librong ipinahiram sa kanya ni Kallen. May buka na palang ganito? Bagong bili mo online? Usisa pa nito. Agad ng laki ang mga mata ni Seiya. OMG, kay Kallen yun. Paano ko ma-recognize ni Claire na sa kanya yan? Hindi naman siguro. Marami namang ganyang book. Hoy Seiya, ano nangyari sa'yo girl? Sabi ko bagong bili mo ba to? Hindi. Sagot niya. Nang tuluyan na siyang makaisip ng dahilan niya, nagdagdag pa siya ng, pinahiram lang yan sa akin ng kakilala ko nung isang araw. Na-share ko rin kasi sa kanya ang pinoproblema ko ngayon. Ibinalik ni Claire ang atensyon sa libro. Inamoy niya ito, tsaka sinuri ang bawat pahina. Habang nakatingin kay Seiya, muli naman siyang nagbato ng question sa dalaga. Sino nagpahiram sa'yo nito? Kilala ko ba? Wala. Hindi mo kilala. Giit niya. May bahid na nervyos ang kanyang boses. Yun lang pinunta ko rito. Ang sabi naman ni Claire at tuluyan ng tinantanan ng librong ipinahiram ng editor ni Seiya tapos sumarap ito sa kanya. Hindi na ako magtatagal Seiya. Alam kong busy ka rin at may hinahabol ka pang deadline. Kaya uuwi na ako para naman makapag-isip ka na ng maayos. Kapansin-pansin na nag-iba ang timpla nito at pati na rin ang tono ng pananalita nito. Pero iwinaksi yun ni Seiya sa kanyang isipan. Sige, salamat ulit dito ah. Ang sagot naman ni Seiya habang yakap-yakap ang nobela. Nang makaalis na si Claire sa unit ay tuluyan na siyang nakahinga ng maluwag. Tapos pabagsak siyang humiga sa malambot na sofa. Muntik na ako ron. Bulong niya sa sarili. Biglang sumagi sa isip niya si Kallen na nasa loob ng kanyang kwarto, kaya dali-dali siyang tumayo at lumapit sa pinto para kumatok ng maraming beses. Kallen, pwede ka nang lumabas, wala na si Claire. Mando niya sa lalaki. Talaga? Pambungad na question ito nang buksan ng pinto. Agad naman siyang tinanguan ng dalaga. Thank you, Seiya. Di ko na rin kasi alam ang gagawin kanina eh. Akala ko talaga. Alam niyang pansamantala ako nakatira doon sa tapat ng unit. Tapos hindi rin naman niya ako pwedeng makita sa loob ng unit mo kasi baka kung anong masabi niya. Wala yon. Sana makapag-usap na din kayo na masinsinan. At sana, darating ang panahon na hindi mo na kailangan magtago sa kanya. Seryosong sabi niya sa binata. Opinyon ko lang naman yun. Depende pa rin sa inyong dalawa. Ngumiti lang ang binata bilang tugon.
Sa loob ng isang buwan, na pagbabasa at pag-iisip ng plot, yun ang inatupag ni Seiya. Paminsan-minsan gumagawa rin siya ng subtitle sa isang series para meron siyang pagkakakitaan. At sa kabutihang palad, tuluyan na siyang nakapag-umpisa sa pagsusulat ng chapter 1 ng bago niyang kwento. Hindi madali, nakailang bura at ulit din siya sa paghahabi ng mga salita hanggang sa makontento siya rito. Ayaw ko na maging writer, gusto ko na lang humimlay habang buhay. Bulalas ni Seiya sabay buntong hininga. Pero agad din niyang ipinwesto ang daliri sa keyboard ng kanyang personal computer. Ano pinagsasabi mo, Seiya? Umayos ka nga dyan? Dapat maging grateful ka na may work ka pa. Untag niya sa sarili. Pagkatapos, muli na naman siyang nagtipa. Sunod-sunod, maingay. Hanggang sa huminto siya at namalaya niya lang na tinamaan siya ng writer's block. Eto na naman, sinalakay na naman ako ng kalaban ng mga writer. Sabi nila, di raw totoo ang writer's block. Pawang katamaran lang daw yun. Pero hindi ako sang-ayon sa kanila eh. Sadyang hindi ko na talaga alam ang susunod ko itatype. Wala na akong maisip. At the moment. In short, naubusan na ako ng creative juices. Ani Seiya, habang nakatitig sa monitor. Wala siyang sinayang na oras at nag-research agad ng kung ano-ano sa internet. Umaasang malalabanan niya ito. Take a hike, sleep on it, read, get a little help from a friend. Pagbabasa niya sa monitor. Unang pumasok sa kanyang utak nang mabasa niya ang huli sa listahan ay ang editor niyang si Kallen. Wala sa sarili niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan niya si Kallen. Wala sa sariling kinuha niya ang kanyang cellphone. Tapos, tinawagan niya si Kallen. Hello Kallen, busy ka ba? Agaran niyang sambit. Hindi naman, why? Do you need something? Sagot nito sa kabilang linya. Mababa ka sa boses nito ang galak at parang handang-handa itong tumulong sa kanya. Ano kasi eh. Nakagat ng dalaga ang kanyang ibabang labi habang nag-iisip ng angkop na isasagot sa kausap. Humugot muna siya ng malalim na hininga. Pwede mo ba akong tulungan labanan ng writer's block? Well, you can try a writing prompt. Magbasa ka ng novels at pwede mo ring gawin mo muna yung household chores. May isang writer kasi ako nakatrabaho noon. Ang sabi niya kapag meron siyang ibang ginagawa maliban sa pagsusulat, doon pumapasok yung magagandang scenes. Doon gagana ang kanyang utak. Though I think it varies from one writer to another. Pero pwede mo namang subukan. Wala namang mawawala, di ba? Kung di man gumana, at least nalinis mo yung lababo. Mindset ba? Mindset. Marahang natawa si Seiya sa huling sinabi ni Kallen. Sige, susubukan ko. Maraming salamat sa tip mo, Kallen ha. Di ko talaga alam kung anong gagawin ko kung wala kayong dalawa ni Claire. Taos-pusong pasasalamat niya rito. Pagkatapos nila mag-usap, wala nang sinayang na oras pa si Seiya at ginawa niya agad ang payo sa kanya ni Kallen. Nilinis niya ang buong unit na tumagal ng ilang oras. Tapos, naghugas siya ng plato at baso. Habang naghuhugas sa lababo, bigla na lamang siya nakaisip ng isang eksena na akma sa kasalukuyan niyang sinusulat na kwento. Agad siyang tumakbo papunta sa working desk niya para itype yung naisip niya, bago pa man ito makalimutan. Habang nagtitipa, unti-unti namang lumalapad ang kanyang ngiti. Gumana ang sinabi sa akin ni Kallen. Maaasahan ko talaga siya. Hindi sapat ang salitang salamat para suklian siya. Kailangan may gawin ako bilang pasasalamat. Sabi niya sa kanyang sarili habang tumatango-tango. Nang makontento na si Seiya sa naitype niya sa computer, minabuti niyang magpa-deliver ng pagkain sa kondo. Tapos nagpadala siya ng mensahe kay Kallen na pumunta sa kanyang unit para mag-celebrate. Wala namang pagdadalawang isip na lumabas ang binata para kumatok sa pinto ng unit ni Seiya. Agad niya naman itong pinagbuksan habang may abot tengang ngiti. Anong meron? Kunot noong tanong ni Kallen. Pero agad din siyang napangiti dahil nahawas ang ngiti ng dalaga. Ang saya-saya mo ngayon ah. Tapos mo na yung story? Ikinumpas naman ni Seiya ang isang kamay at saka mahinang natawa. Grabe naman ang expectations mo sa akin.
Tapos agad buong novel? Di ba pwedeng happy lang kasi nakatapos ako ng isang chapter? Really? Nanlalaki ang mga matang wika ng kanyang editor. Patingin, iti-check ko na para makapag-proceed ka na sa susunod na chapter. Masiglang gatong nito sa naunang sinambit. Naupo sila sa malambot na sofa, tsaka siyang umuso. Pwedeng mamaya na, Mr. Editor/proofreader? Excited yarn? Pabirong sabi niya. Pareho silang napahagik-gik. Mag-celebrate muna tayo at pa-thank you ko na rin sa'yo. Nagpa-deliver ako ng pagkain at saka inumin. Darating na yun maya-maya lang. Tapos manonood tayo ng magandang movie, okay? Lumapad ang ngiti ng lalaki. Humalokip-kip ito at dumikwatro. Alright then. Whatever floats your boat, Miss Erotic Romance Writer. Pang-aalas ka pa nito. Maya-maya pa, dumating na rin ang in-order niyang pagkain. Pagkatapos niya mag-abot ng bayad, ay sinarado niya na ang pinto. Tsaka siya palundag-lundag na tumungo sa sala kung nasan si Kallen. Kasalukuyang namimili ang lalaki ng kanilang panonoorin. Samantalang si Seiya ay tila nakalagok ng energy drink habang nilalapag ang mga pagkain sa lamisita. May pizza, fried chicken, at saka coke in can. Walang mapagsidla ng kaligayahan ni Seiya. Hindi maalala ng dalaga kung nakaranas na ba siya ng ganitong klaseng saya noon. Basta ang alam niya, dahil ito sa lalaking nagangalang Kallen Lumibaw. Thank you talaga, Kallen, ha? Ulit pa ng dalaga sabay ngiti. Simula noon, tuloy-tuloy na ang pagsusulat ni Seiya hanggang sa umabot siya na 10 kabanata. Porsigido talaga siyang tapusin ng nobela. Panay naman ang basa ni Kallen sa natatapos niya para suriin ang mga ito kung meron bang mali o may kailangang ayusin. Hindi lang yun. Panay rin ang paglabas nila sa fast food restaurant o resto bar na hindi kalayuan sa kondo. Habang tumatagal, mas lumalalim ang samahan ng dalawa. Hindi lang writer-editor ang relasyon nila. Kaibigan na talaga nila kung maituturing ang isa't isa at may tsansang humigit pa. Bakit nga pala kayo naghiwalay ni Claire? Kaswal na tanong ni Seiya kay Kallen. Kasalukuyan silang nasa loob ng unit ng binata. Katatapos lang i-check ng binata ang progress ng kwento niya. Kinlaro ng lalaki ang lalamunan bago sumagot ng, "Nung una masaya naman kami. Pero nagkalamat ang relasyon namin nang parati niya akong pinagbibintangan na mababae raw ako when in fact, they were just my friends kaya ako sila ini-entertain. Palagi niya nung chinecheck ang cellphone ko. Sinusundan tuwing umaalis ako at palagi rin kami nagkakasagutan. Nakakasakal na sa totoo lang. Hanggang sa nagdesisyonan kaming pareho na maghiwalay dahil puro na lang kami away. Hindi ko alam na silosa pala si Claire." Ang naisambit ni Seiya matapos marinig ang paliwanag ng binata. Oo, matagal-tagal na rin kami magkaibigan. Yun nga lang, hindi ko naman kilala o namimit ang mga nakarelasyon niya kasi team-bahay lang ako. Need ko magsulat o gumawa ng subtitle sa mga series para magkapera. Tumangu-tango na lamang si Kallen. Nakakabinging katahimikan na bumalot sa kanilang dalawa pagkatapos nun. Kapwa nila inabala ang kanilang mga sarili gamit ang mga cellphone nila. Hanggang sa bigla na lang may napansin na post ang binata tungkol sa kanila ni Seiya. Dahilan upang mamilog ang pareho niyang mata. Bumaling siya kay Seiya at saka nagsabi ng, "Seiya, may nag-post tungkol sa'yo, tungkol sa ating dalawa." Hindi malaman ng dalaga kung ano ang angkop na sasabihin o iaakto niya. Kanina, ang seryoso ng usapan nila. Ayos naman ang buong atmosfera. Ngayon, ramdam niya ang mabilis sa pagkabog ng puso niya. Dahil sa antisipasyon. Sa isang iglap, biglang may namuong tensyon sa paligid nila. Anong meron? Iyon ang tuluyan niyang naisambit. Nauutal, halata ang kabang lumalamon sa kanya. Nag-aatubili man nung una, ngunit sa huli, pinakita ni Kallen kay Seiya ang post na tinutukoy niya kani-kanina lamang. "I'm sorry, Seiya. Nadamay ka pa sa galit sa akin ni Claire." Puno ng sinseridad na saad ng lalaki. Alalang-alala siya sa reputasyon ng babae bilang isang manunulat at pati na rin sa publishing company na pinagtatrabahuhan nila.
Nanlaki ang mga mata ni Seiya habang binabasa ang bawat salita sa post. Kaya't natuod siya sa kinauupuan niya hanggang sa nanubig ang kanyang mga mata. No, it can't be. Aniya habang suot-suot ang hilaw ng ngiti. Wala tayong ginagawang masama, Kallen. I know. Kailangan i-delete ni Claire ang post na yan. It's just a misunderstanding, for goodness sake. Hindi naman kita inagaw mula sa kanya. Yung libro pa lang mahalagang bagay na gusto niyang bawiin sa'yo. Yun na nakalagay sa post sa ebidensya kuno niya. Pero, pinahiram mo lang sa akin yun, di ba? Hindi mo naman regalo para sa akin. Tinulungan mo lang ako makakuha ng inspirasyon para sa sinusulat kong novel. Wala naman tayong masamang intensyon. Writer-editor lang naman ang relasyon natin, di ba? Nasapu niya ang kanyang sentido habang umiiling-iling. Hindi niya yun inaasahan. At hindi niya rin matanggap na magagawa yun ng kanyang matalik na kaibigan. Tumindig na rin ang binata. Humihingi ako ng tawad, Seiya. I didn't know na yun palang libro ang tinutukoy ni Claire. Don't put the blame on yourself. Kung nalaman ko lang na maaga, di sana isinauli ko yun sa kanya. Di sana siya magagalit sa'yo. Sa atin. Di ka sana madadamay, Seiya. I'm so sorry. Makaraan ng 1 o 2 segundo, biglang nanlaki ang mga mata ng binata na makaisip ng isang solusyon. How about we call her now? Kausapin natin siya. Ipaintindi natin sa kanya ang lahat at saka ipapadelete din natin yung post bago pa kumalat ng kumalat at marami ang makakita. No. Iiling-iling na sagot ng dalaga. Ayaw ko. Wag ngayon. Baka kung ano pang masabi ko. Pagkatapos nun, kumaripas siya ng takbo at tuluyang nilisan ng kanyang editor. Dumaos-dos sa mga luha niya patungong pisngi at baba nang makapasok siya sa kanyang unit. Bumagsak siya sa may pintuan habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone at hinanap ang post ni Claire. Doon, binasa niya ang mga sinasabi ng tao sa comment section. Akala ko writer siya. Ahas pala. Grabe te, inagawan mo talagang friend mo? Gawan mo yun na istorya be, boyfriend ng main character mo. Inakit ng friend niya. I'm so disappointed in you, Seiya. Ama ka na akla. Bakit ahas ang besh ko na yan? Kuhang-kuha mo ang inis ko, Seiya. Unfollow na kita, Seiya. Mga agaw ka pala. Di ko inakit si Kallen. Di ko siya inagaw. Paulit-ulit niyang sambit sa pagitan ng paghikbi at manakanakang umiling. Kung alam lang ng mga tao na matagal nang hiwalay sina Claire at Kallen, hindi nila itatype ang mga salitang yon. At saka isa pa, wala naman talagang relasyon sina Seiya at Kallen sa umpisa pa lang. Sa poot, tinapon niya ang kanyang cellphone at saka siya napasigaw. Ilang taon na siyang manunulat sa ilalim ng publishing company na pagmamay-ari ni Miss Lara. Subalit ni minsan, ay hindi niya naranasan na pagkaguluhan ng mga readers ang mga nobelang inilabas niya. Nais niyang itaguyod ang genre-ng fantasy. Ngunit, nahihiya na rin siya sa kanyang boss. Kaya napilitan siyang pumasok sa mundo ng erotic romance. Tapos ngayon, imbis na suporta ang matanggap niya, nakahakot pa siya ng maraming bashers sa social media dahil lang sa hindi pagkakaunawaan. Hindi pwede to. Wala naman akong ginagawang masama. Gusto ko lang naman tapusin yung nasimulan ko. Hindi tapusin ang writing career ko. Sinabunutan niya ang kanyang sariling buhok at muling sumigaw na animoy nasisiraan na ng bait. Seiya! Seiya! Sigaw ni Kallen mula sa labas ng kanyang unit. Kumatok ito sa pinto ng maraming beses. Seiya, hear me out. Kausapin natin si Claire bago pa mahuli ang lahat. Kung kinakailangan, mag-post ka rin sa writing account mo at sabihin mo sa kanila ang side mo. Magsalita ka agad, please. Natatakot ako na masira ang pangalan mo bilang isang writer, kahit puro paratang lang naman yung post ni Claire. Tumayo ang dalaga at hinarap ang pintong namamagitan sa kanila ng binata. Wala siyang balak na pagbuksan nito. Kallen, leave me alone, please. Pakiusap niya rito. Suminghot siya, tapos pinahid niya ang kanyang luha gamit ang kamay. Hayaan mo muna ako. Gusto ko mag-isip. Ayaw muna kitang makita o makausap. Please lang, nakikiusap ako. Muli, nag-uunahan na namang bumagsak ang kanyang mga luha. Pero Seiya, agad namang pinutol ng dalaga ang sinasabi nito.
Callen, please. Rinig niya ang buntong hininga ng kanyang editor. Alright, pero kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako sa unit ko. Pwede mo akong puntahan, tawagan o di kaya i-chat. Ako na ang bahalang mag-explain kay Claire sa lahat-lahat. At pagkatapos nun, tuluyan nang umalis ang binata. Nanlalatang inihakbang ni Seiya ang kanyang mga paa, palapit sa maliit na mesa, kung saan nakalagay ang erotic romance na libro na nirigalo raw ni Claire kay Callen. Na pinahiram naman ng binata sa kanya, kinuha niya ito at binuksan sa iba't ibang pahina. Ikaw may kasalanan ng lahat. Kung di kita tinanggap, di sana mangyayari to sa akin. Tiimbagang nawika ng dalaga. Pagtukoy niya sa hawak niyang nobela. Nilamon siya ng galit subalit kasalukuyang rumaragas ang luha mula sa kanyang mga mata at manaka-naka pa siyang sumisinghot. Mataas ang pangarap ko eh. Gusto ko lang sumikat. Gusto kong magkapera sa pagsusulat. Gusto kong maging inspirasyon ng iba. Gusto kong may mapulot silang aral mula sa sinusulat ko. Pero hindi ko alam na isang tulad mo ang sisira sa writing career ko. Makaraan ng ilang minuto, napagpasyahan niyang lumabas ng kanyang unit at pumanhik patungong rooftop. Habang naglalakad, chinek niya ang kanyang cellphone. Tad-tad ng chats mula sa kanyang mga co-writers at sa may-ari ng publishing house, subalit hindi niya ito pinansin. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagbabasa ng mga negatibong comments sa post ni Claire. At hanggang ngayon, hindi pa rin maubos ang luha niya. Ang dali lang sa inyo na husgahan ako. Kahit di nyo alam ang buong kwento. Ang dali lang sa inyo na magbitiw ng masasakit na salita. Suminghot siya. Hindi nyo man lang ba inisip ang nararamdaman ko? Unti-unti siyang lumapit sa pinakadulong bahagi ng rooftop kung saan makikita ang ibaba ng matayog na gusali. Tila may kung anong nagdidikta sa kanya na lumukso na siya. Nangangatog ang binti niya nang dumako ang tingin niya sa ibaba. Tinatangay ng hangin ang mahaba niyang buhok. Napagdesisyon na niyang mag-deactivate ng kanyang social media account. Makalipas ang ilang segundo, naihakbang niya ang isang paa pasulong na hindi sinasadya, dahilan upang muntikan na siyang mahulog sa ibaba. Sa kabutihang palad, dali-dali siyang nilapitan ni Callen at saka hinigit ang palapulsuhan, dahilan para pumihit ang katawan niya paharap sa binata. Dahil sa bigat niya, bumagsak silang dalawa sa simento. Si Callen ay nahiga sa malamig na sahig habang siya ay nakapatong sa binata. Hindi pala pumasok ang binata sa kanyang unit. Sa halip, nagtungo rin ito sa rooftop para mag-isip-isip at magpahangin. Tiyempong natanaw niya ang dalaga na muntikan ng mahulog kaya dali-dali siyang rumisponde. Sunod-sunod na maririnig ang mahihinang hikbi ng dalaga. Ayoko pa talagang mamatay. Marami pa akong pangarap. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko at nagawa ko yun. Namamaos na sabi niya. Shh, tahan na. Valid yung galit mo. At sakit na nararamdaman mo. Pero wag mo na ulitin yung kanina, ha? Alright? Wag mong takasan ang pagsubok na to, Seiya. Harapin mo sila. I'm sure pakikinggan ka naman ni Miss Lara. Tumangulang ang dalaga bilang tugon. Kinabukasan, nagtungo si Seiya sa opisina ng CEO ng publishing company. Natauhan siya sa mga salitang lumabas sa bibig ni Callen. Marami na siyang napagtagumpayan ng mga pagsubok at napagtanto niyang malalampasan din niya ang isang to. Naniniwala ako, Seiya. Sinserong pagkasabi ni Miss Lara sa kanya matapos niya magpaliwanag. Kilala kita. Unang kita ko pa lang sa post na yon, alam ko sa sarili ko na di mo yun magagawa. You work with us for how many years? Professional kang writer. Yan ang pagkakakilala ko sa'yo. Alam kong di ka papatol sa editor mo dahil lang nagkatrabaho kayo. Pagkasambit no ng kanyang boss, kaagad na napalunok si Seiya. Tapos pilit siyang ngumiti. Salamat po, Miss Lara. Akala ko talaga maniniwala ka na kay Claire. Kaya hindi ko po sinisinagad yung chat mo kagabi. Akala ko pagsasabihan o pagagalitan niyo ako. Pasensya na po talaga. Ikinumpas ni Miss Lara ang kamay niya. It's fine, Seiya. Ano ka ba? Naiintindihan ko. Siya nga pala, since na-mention mo kanina na may pinahiram sa'yo si Callen na libro, sunod-sunod naman bang bumuhos ang creative juices mo?
Kamusta na ang tinatrabaho mong novel? Muli siyang napalunok ng laway at nakaramdam ng konting pressure. Nasa chapter 10 pa po ako at base sa feedback ng editor/proofreader ko, maayos naman daw po ang daloy ng storya. Kaya nga lang minsan inaatake din ako ng writer's block. At saka dahil na rin siguro baguhan pa lamang ako sa genre to. Nginitian din siya ni Miss Lara, tapos hinawakan nito ang isang kamay niya. Ayos lang yan, Seiya. That's normal. Minsan, mauubos ka rin talaga. Ang importante sa ngayon ay may progress ka. At dahil dyan, proud na proud kami sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kung di mo pa kaya magsalita ngayon ay pagtanggol lang sarili mo sa social media, kami na ang gagawa nun. Kakausapin din namin si Claire. We'll take care of it. Halos tumulo ang mga luha ng dalaga nang marinig ang mga salitang yon. Maraming salamat po, Miss Lara. Pero kaya ko na po. Bumuntong hininga siya. Sadyang di lang talaga ako makapaniwala sa nangyari last night. Ang hirap iproseso sa utak. Tapos, may swell na boses pang nagmamando sa akin na gumawa ng di ka nais-nais na bagay. Pero pagka-uwi ko sa kondo, magpo-post po ako tungkol sa issue. Magsasalita na po ako. Eksaktong 6:00 ng gabi nang marinig ni Seiya ang magkakasunod na katok sa pinto ng kanyang unit. Nagpadala kasi siya ng mensahe sa binata kung po pwede ba itong magtungo sa unit upang makapag-usap sila ng masinsinan. Naghanda rin siya ng alak at pagkain bilang pasasalamat sa panghihikayat ng lalaki sa kanya na magsalita. Pero mayroong naging realisasyon si Seiya. May mali sa sinabi ni Miss Lara tungkol sa kanya. Hindi siya professional na writer. Kasi habang tumatagal, mas lumalalim ang pinagsamahan nilang dalawa. Sa konting panahon, mas napalapit sila sa isa't isa. Sana ayos ka na. Pambungad na wika ni Kallen sa kanya. Nginitian siya nito bago umupo sa pang-isahang sofa. Nakangiti naman ang dalaga ng sumagot. Di pa rin ako totally naka-move on sa issue na yun. Pero kumpara kagabi, bumuti na ang pakiramdam ko ngayon. That's good to hear. Agad na tugon ng binata. Kumuha ito ng bote ng beer. Salamat talaga, Kallen ha. Ano ka ba? Wala yon. Sagot naman ng lalaki. Pagkatapos nun pinag-usapan pa nila ang tungkol kay Claire. Wala na silang balita sa kaibigan niyang gustong sumira sa pangalan niya. Hindi na ito pumupunta sa publishing company at hindi na rin makontak. Naikwento rin niya sa binata na humupa na ang tensyon sa social media na magsalita siya. Nang maubusan ng paksa, nanood na lang sila ng magandang palabas sa TV habang umiinom at manakanakang kumukuha ng pulutan. Hanggang sa unti-unti silang tinamaan ng alak. Ano kayang pakiramdam ng isang halik? Parang gusto ko maranasan para mailarawan ko na maayos. Para sa kwentong sinusulat ko. Yun ang naglalaro sa malikot na isip ni Seiya. Dala na rin marahil sa impluwensya ng alak na tinutungga. Kallen, pwede ba kitang halikan? Ang sinabi ni Seiya na ikinagulat ng binata. Wala na talaga siya sa wastong pag-iisip. Hindi umimik si Kallen na para bang pumapayag ito sa gusto ng dalaga. Tulad ni Seiya, nilalamon na rin ito ng kalasingan at kitang-kita ang pamumulan na magkabilang pisngi nito. Hinawakan ng dalaga ang mukha ng binata, sa kanya inilapit ang labi niya sa labi nito hanggang sa maghalikan sila. Tumagal ang halikan nila hanggang sa nagtungo sila sa kwarto at doon nila tuluyang hinubad ang kanilang mga damit. Lingid sa kaalaman nilang dalawa, ang kanilang ginawa ay pagsisisihan nila kinabukasan. Kinaumagahan unang nagising si Seiya at sobrang sakit ng kanyang ulo. Agad nanlaki ang kanyang mga mata na makitang katabi niya si Kallen. Napatakip siya ng bibig nang mapagtantong sa ilalim ng kumot na nakabalot sa kanila ay wala na silang saplot. Unti-unting inaalala ng dalaga ang naganap kagabi. Uminom kami kagabi. Tapos nalasing kami pareho. Tapos, may nangyari sa amin? Muli niyang natutop ang kanyang bibig nang tuluyan niyang maalala ang nangyari. Hindi pwede to. Hindi. Mali to. Ang tanga-tanga mo talaga, Seiya. Anong pumasok sa kokote mo't nagawa mo to? Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Agad siyang nagbihis. Habang hindi pa nagigising si Kallen, pinulot niya ang mga kalat sa sala tapos niligpit niya ang kanyang mga importanteng gamit.
Sobrang mali yung ginawa namin. Hindi pa rin siya pinapatahimik ng kanyang isip. Kagat niya ang ibabang labi para mapigilan ang luha sa pagtulo at paulit-ulit niyang pinupukpok ang sariling ulo. Tumawid ako sa linya. Lumampas kami sa limitasyon. Dapat pala, dinala ako nakipag-close sa kanya. Dapat pala, pinanindigan ko na lang yung description sa akin ni Miss Lara na professional akong writer. Pagkatapos niyang ligpitin ang mahalaga niyang kagamitan sa pagsusulat, binuksan niya ang pinto at saka lumabas. Tapos tinawagan niya ang kanyang lola. "Hello, Mami La?" Aniya sa kabilang linya. Napalunok siya ng laway bago magpatuloy. "Pwede po ba ako umuwi dyan sa guest house niyo po?" "Syempre naman, apo ko. Ikaw pa ba?" Agad nitong tugon. Mababa ka sa boses nito ang kaligayahan at kagalakan. "Namimiss na rin kita." "Bakit? May problema ba?" "Dito ka muna sa akin. Mas mapapanatag ang loob ko pag nandito ka." "Wala naman po problema, Mamila." Pagsisinungaling niya. "Hindi lang ako makapag-isip ng maayos dito. Siguro po kailangan ko lumipat ng ibang environment para makapagsulat ng matiwasay." "O sige apo, welcome na welcome ka dito sa guest house. Tamang-tama, magluluto ako ng masasarap na pagkain kasi may selebrasyon mamaya ang isa sa mga nagrerenta dito. Mag-iingat ka sa biyahe papunta rito, apo." "Sige po, Mamila. Salamat po. See you." At tuluyan niya nang ibinaba ang tawag pagkatapos niyang magpasalamat. Lumingon muna siya sa unit niya at sa unit ni Kallen bago tuluyang umalis. Di dapat ito nangyayari. Walang dapat makaalam nito lalo-lalo na si Miss Lara. Ano na lang ang masasabi niya sa akin? Panigurado madidisappoint siya sa akin. Kaya natatakot ako. Pag nalaman din to ng mga tao, madudungisan na naman ang pangalan ko. Kung ano-ano na namang masasakit na salita ang ibabato nila sa akin. Unti-unting nanubig ang mga mata niya, dahilan upang lumabo ang kanyang paningin. Pasensya ka na, Kallen, pero hanggang dito na lang tayo. Di dapat tayo lumukso sa hangganan. Habang nasa biyahe, naisip ni Seiya na padalhan ng mensahe ang kanyang editor. "I'm sorry, Kallen, pero mali talaga yung ginawa natin. Magpanggap na lang tayo na parang walang nangyari. Dapat walang makaalam nun. Isisend ko na lang sa email mo ang kompletong manuscript pagtapos ko ng isulat to." Iyon ang mensahe niya sa binata. Pagkarating niya sa guest house ng kanyang lola, dali-dali siya nitong sinalubong ng yakap na mahigpit habang may apron pa itong suot kasi galing ito sa kusina. "Apo, namiss kita. Sobra. Buti na lang talaga at naisipan mong bumisita rito. Magtatagal ka ba rito?" Pambungad na wika sa kanya ng matanda. "Kung pwede, dito po muna ako pansamantala, Mamila. Titignan ko po kung makakatulong sa akin ang lugar na to sa pagsusulat ko." Tugon naman niya habang nakangiti. Pinaninindigan talaga niya ang pagsisinungaling. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at kaagad din siya iginiya ng kanyang lola papunta sa kanyang magiging kwarto. Inayos niya ang mga gamit at saka siya nahiga sa malambot na kama. Ang lola naman niya ay nagtungo sa kusina upang ipagpatuloy ang pagluluto. 1 o 2 minuto ang nakalipas, tumunog ang kanyang cellphone. Hudyat na may bago siyang natanggap na mensahe. Chinek niya ito ora mismo at bumungad ang pangalan ni Kallen. "Mag-usap tayo, Seiya. Di pwedeng ganun na lang yun. Paano kung may mabuo?" Iyon ang sabi ng binata sa chat. Isinara niya ang kanyang mga mata, tsaka siya bumuga ng malalim na hininga. Hindi niya alam ang angkop na salitang isasagot sa lalaki. Sa huli, napagdesisyonan niyang wag na lang tumugon dito. Muli siyang bumuntong hininga saka siya nag-deactivate ulit. Sa panahong tulad nito, kailangan ko talaga ng kaibigang makikinig sa akin. Anas niya. Nalulungkot siya at nadidismaya. Pero ang kaisa-isang tao pinagkakatiwalaan ko, nagawa kong ipahiya at siraan sa publiko. Yung pinagsamahan namin na uwi lang sa wala. Kung sanang kinausap at kinumpronta niya ako bago niya yun pinost, para man lang magkalinawan kaming dalawa. Nga lang, wala na eh. Tapos na, na-post na. Ika nga, the damage has been done. Pagkalipas ng ilang linggo, kahit papaano ay nalimutan niya na yung nangyari. Ipinagpatuloy niya ang pagsusulat. Kasalukuyan siyang nasa 15 kabanata
nang bigla na lang tumawag ang kanyang boss na si Miss Lara. Agad din niya naman itong sinagot. Seya, nag-inquire sa akin si Kallen kung alam ko raw kung saan ka nagpunta. Nawala ka raw sa unit mo. Nasaan ka ba ngayon? Pambungad nitong tanong sa kanya. Binato agad siya ng maraming question mula sa kabilang linya. Pasensya na po, Miss Lara. Parang need ko po kasi ng new environment para ipagpatuloy o magkaroon ulit ako ng creative juices. Ganun. Tugon niya. Kumakapit pa rin sa kanyang script kahit di naman totoo. Sinabihan ko naman siya na isisend ko na lang sa kanya yung manuscript after ko matapos. Solved naman na yung mga insight at tips na binigay niya sa akin sa first chapters. Parang mas maganda if tatapusin ko muna to bago i-proofread at i-edit. Okay lang po ba? Natahimik ng 2 o 3 segundo si Miss Lara bago ito sumagot. I see. Ayos naman yung naisip mo. After all, ikaw naman ang mas nakakaalam sa kung anong pwede mong gawin kasi ikaw naman itong nagsusulat. I just called kasi nag-alala ako. Pati na rin si Kallen. Sorry if nakaistorbo ako. Continue ka na sa ginagawa mo. Bye! At tuluyan na nitong pinatayan tawag. Bumuntong hininga si Seya. Ilang tao pa ba ang tatawag sa akin? Maktol niya, saka siyang umuso. Ilang beses ko bang kailangan magsinungaling? Hanggang sa ipinagsawalang bahala niya na lang yun at ibinaling ang atensyon sa binubuo niyang kwento. Pero sa di inaasahang pagkakataon, bigla na lamang sumama ang pakiramdam niya. Kumari pa siya ng takbo patungo sa banyo para sumuka. Isa lang ang ibig sabihin nito. Lumipas ang ilang buwan kahit alam niyang may nabuo dahil sa nangyari nung gabing yon at inuusig pa rin siya ng mga di ka nais-dais na maaaring mangyari, ipinagpatuloy pa rin niya ang paggawa ng nobela. Hanggang sa matapos niya ito, malaki na rin ang kanyang tiyan. Kakaiba mang pakinggan, pero doon siya humugot sa nangyari sa kanila ng binata, kung anong ginawa nila at kung ano ang pakiramdam, para tuluyan niya ng matuldukan ng kwento. Sinend ko na po sa editor ko ang full manuscript, Miss Lara. Pagbibigay alam niya sa publisher ng kanyang magiging kauna-unahang erotic romance na libro. That's good to hear. Masayang wika ni Miss Lara. Maraming salamat, Seya, at tinanggap mo ang hamon na to. May mga onos pero tinuloy mo pa rin. Sobrang na-appreciate kita as a writer. Don't worry, just sit back and relax. Kami na ang bahalang mag-ayos ng story mo at mag-promote nito pagkatapos ng lahat. Sisiguraduhin ko hindi mauuwi sa walang dugo at pawis mo. This time, sisiguraduhin naming mabibilang ang akda mo sa hilera ng mga bestseller books. Mark my words, Seya. Maraming salamat po, Miss Lara. Sagot naman ni Seya. Naantig ang puso niya dahil sa mga sinabi ng kanyang publisher. Ipapadala ko na rin pala sa iyo ang advance payment dahil na-send mo naman ang complete manuscript sa email. Sige po. Siya nga po pala. Pwede na po ba ako magsulat ulit ng paborito kong genre? Of course, pwede na. Agarang tugon nito na ikinatuwa niya. Sa wakas, malaya na ulit si Seya na magsulat ng mga kwentong sakop ng genre fantasy. Kumakain na rin siya ng masustansyang pagkain lalo pat may dinadala na siya. Paminsan-minsan ay kinukwentuhan o kinakausap niya ang nasa tiyan. Umabot ng 1 taon bago mailathala ang kanyang nobela na pinamagatang The Forbidden Pleasure. Saktong kalalabas lang din ng kanyang anak. Mahaba kasi ang ginawang proseso. Tapos meron pa silang mga inunang libro. Sa di inaasahang pangyayari, sa unang release ng kanyang libro sa online store, dinumog agad ito ng mga readers o collectors ng mga libro, kaya na sold out agad, na siya ay kinatuwa naman ng mga publisher. Congratulations, Seya! O diba, anong sabi ko sa'yo? Nagkatotoo lahat ng sinabi ko. Wala namang masama na magsulat ang writer ng isang genre na hindi patok sa masa. Choice nila yon. At hindi rin masama na magsulat ka kung ano ang gusto na nakararami. We need to study the market, ika nga. Pero lahat ng reasons kung bakit nagsusulat ang mga writer ay valid naman. Again, congratulations. Masayang bati sa kanya ni Miss Lara mula sa telepono. Kinilig naman si Seya dahil sa mga sinabi ng kanyang publisher. Thank you po, Miss Lara. Thank you po sa pag-promote ng libro ko. Hindi ko po sukat akalain na mangyayari sa akin to. Parang naninibago po ako.
Gusto ko po replyan ng isa-isa yung mga nag-congratulate sa akin pero sobrang dami. Nakaka-overwhelmed. Panay rin ang pag-check ko sa online store kung totoong sold out ba talaga. Kung di ba ako namamalikmata lang. Basta, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Totoo. Totoong na sold out ang first erotic romance novel mo. Giit ni Miss Lara. Tuwang-tuwa. Kasalukuyan pang nagre-restock ang aming team. O siya, sige na. Siya, may kailangan pa akong gawin. Pagkatapos noon, ilang beses na siyang inimbitahan ng may-ari ng publishing company para mag-book signing. Kaso nga lang, umayaw siya. Maliit pa ang kanyang baby at ayaw naman niya itong iwan sa kanyang lola. Gumawa na lamang siya ng dahilan. Kesyo hindi pa raw niya kaya humarap sa maraming tao, buhat nung hinusgahan siya ng marami. Naintindihan naman siya ni Miss Lara. Mabilis na lumipas ang panahon, ang mga linggo ay naging buwan, ang mga buwan ay naging taon at dumoble pa. Tuluyan ang lumaki ang kanyang anak at naglalakad na rin. Muli siyang inanyayahan ni Miss Lara para sa isang napakalaking book signing event ng taon, ang book fair. Humugot siya ng lakas at kumpiyansa at saka walang pagdadalawang isip na pumayag. Sige po, Miss Lara. A-attend na po ako sa book signing ngayong taon. Pagbibigay alam niya rito. Kasalukuyan niyang pinagmamasdan ng anak niya habang ito'y natutulog. Mabuting balita yan. Puno ng galak na wika ng kanyang boss. Alam mo ba, Seya, na sa lahat ng authors under our publishing house, ikaw ang pinakahihintay ng lahat na magpakita. Excited sila makita ka sa personal. Ganon ka nila kamahal ngayon. Ganon nila kagusto ang librong sinulat mo. Ialisin mo na sa isipan mo ang nangyari noon. Ang mahalaga, isa ka na rin sa mga tinitingalang writer ngayon. Pero paalala lang ha, huwag sanang lumaki ang ulo mo. Noted po, Miss Lara. Nakangiting tugon niya. Ilang taon din ang lumipas at hanggang ngayon ay di pa rin ako makapaniwala. Tuluyan na ang tumaob ang lamesa. Kung dati hate na hate ako ng lahat sa social media, dahil lang sa isang misunderstanding, ngayon mahal na nila ako pati ang gawa ko. That's because nagkamali sila ng husga sa'yo. Anyway, nakausap mo na ba si Kalen? Paglilihis ito ng topic. Napalunok ng laway si Seya bago sumagot. Hindi po eh. Wala naman akong contact sa kanya pagkatapos ko isend sa kanya buong manuscript. Bakit niyo pa naitanong? May naging problema po ba? Pumunta siya rito kahapon at saka nag-resign na siya sa amin. Ano po? Si Kalen nag-resign? Bakit daw po? Sunod-sunod niyang tanong dito. May iba na raw siyang career na ipupursue. Well, nung una, ayaw kong pumayag. Sino ba namang gustong pakawalan ng isang tulad niya, di ba? He did well as an editor. Nga lang, wala na ako nagawa sa huli kasi nakapagdesisyon na talaga siya. Actually, noon pa niya gustong mag-resign mga 3 years ago, I guess. Kaso, sinabihan ko muna siya na pag-isipan na mabuti. At saka isa pa, may ilang pending task pa siya noon na kailangan i-edit bukod sa manuscript mo. Sabi ko sa kanya, baka napagod lang siya. Allowed naman siya magpahinga tapos laban na ulit. 3 years ago? Dahil ba to sa nangyari sa amin? Ngayon tuluyan niya ng sinakripisyo ang trabaho niya para lang di magkaroon ng issue, pati na rin ang publishing house. Kung sakaling malaman ng lahat na may anak kami. Iyon ang gumugulo sa isip ni Seya. Naputol ang usapan nila ng kanyang boss nang kumatok ng 3 beses ang kanyang lola. Kagad siya nagpaalam kay Miss Lara na ibababa na niya ang tawag. Seya apo, may bisita ka. Anang lola niya sa malambing na boses. Dali-dali siyang tumayo at mabilis na naglakad patungo sa may pintuan upang pagbuksan ito. Mamila, sino ba ang bisita ko? Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may kutob na siya kung sino. At hindi siya handa sa pakikipagkitang ito kung sakaling tama siya. Kaibigan mo raw. Tugon ng kanyang lola. O siya, ako na magbabantay kay Kiara. Puntahan mo na yung bisita mo ron sa sala. Doon ay napasinghap siya at napatakip ng bibig. It's either si Kalen or Claire. Kinakabahan man, dahan-dahan siyang humakbang papunta sa sala. Doon ay nadatnan niya ang dati niyang kaibigan. Ang karamay niya dati sa mga problema sa buhay at pati na rin sa pagsusulat. At ang dalagang minsan na ring sumubok na sirain ang kanyang pangalan
sa industriya ng pagsusulat. Claire. Nauutal niyang sambit sa pangalan nito. Nagdadalawang isip siya kung uupo ba siya at kung tatabi ba siya rito sa sofa. Seiya. Wika ni Claire at bigla na lang tumulo ang luha nito. Seiya, I'm sorry. Sorry sa mga nagawa ko. Matagal na kitang hinahana para humingi ng tawad. Sinabi sa akin ni Kallen 3 years ago ang totoo. Na wala naman kayo relasyon nung kami pa. Kasalanan ko. Siguro naghanap lang ako ng masisisi kung ba't nasira ang relationship namin. Which is kasalanan ko rin naman talaga kasi masyado akong silosa. Sana mapatawad mo ako, Seiya. Can we be friends again? May namumuong luha na rin sa mga mata ni Seiya. Hindi siya nakapagsalita at agad niyang niyakap ng mahigpit si Claire. Sana kinausap mo ako nun. Sana kinumpronta mo muna ako bago ka nag-post. Ang sakit nun. Pero wala naman na yun. Naghilom naman na ang sugat ng kahapon. Hinihintay lang talaga kita kasi sa loob-loob ko napatawad na kita, Claire. Nag-iyakan ang dalawang magkaibigan habang magkayakap. At dahil pangako nila sa isa't isa na hindi na sila maglilihim, inamin ni Seiya kay Claire na may nangyari sa kanila ni Kallen noon at nagbunga yon. Pinakita niya rin sa kanya ang 3 taong gulang na anak sa kaibigan niya. Wala naman na yun kay Claire kasi wala naman na siyang nararamdaman kay Kallen. Sa katunayan, may bago na siyang nobyo. Tinitigan niya ang kaibigan habang nakangiti. Sana bumalik ka na sa publishing house. Magsabit ka ulit ng story. Alam kong tatanggapin ka ulit ni Miss Lara. Untag niya rito at agad naman siya nitong tinanguan. Mabilis na umikot ang oras at lumipas ang panahon. Dumating na rin ang araw na pinakahihintay ni Seiya. Ang book signing event. Pinaghandaan niya ito ng maigi. Mula sa susuotin niya sa nasabing event, pabango, ballpen, at pati na rin ang pangmalakasan niyang signature para sa mga magpapapirma sa kanya. Oo, hinanda ko na rin ng maraming freebies para sa mga supporters ko. Meron na akong postcards, mga illustration ng characters ng The Forbidden Pleasure at saka may tote bags din. Pagbibigay alam niya sa kaibigan mula sa telepono. Wow, ang dami! Reaksyon ni Claire. Hindi halatang excited ka, no? Anyway, ang swerte talaga ng readers mo sa'yo. O siya, sa event na lang tayo magkita, pasakay na rin ako ng bus. Sige, go! Dadalhin mo ba si Kiara? Pahabol na tanong nito sa kanya. Hindi baka maingayan siya doon at umiyak pa. May magbabantay naman sa kanya rito, si Mami La. Paalis na rin ako kapag tulog na ito si Kiara ko. Pagkababa niya sa tawag, naghanda na rin siya papunta sa book fair. Pagkarating niya roon, sobrang daming sumalubong sa kanya. Matagal naman kasi siya nag-face reveal sa kanyang mga writing account, kaya kilalang kilala siya ng mga ito. Mapabago man o dating taga-suporta. Ngiti lang Seiya, tapos kaway-kaway rin. Utos niya sa sarili at sa isip niya. Naagad naman niyang ginawa. Hindi kasi siya sanay sa ganito. Dati wala namang pumapansin sa kanya. Tapos kinaiinisan pa siya ng ilan dahil sa issue. Kaya naman ay nanibago siya ngayong marami nang sumusuporta sa kanya. Pinaupo agad siya sa hilera ng mga authors under the publishing house sa pagmamay-ari ni Miss Lara. Kapansin-pansin na sa lahat ng writers na naroon siya ang pinakapinipilahan. Nagagalak ang mga ito na makita siya at mapapirmahan ng kopya nila ng kanilang erotic romance na libro. Idol na idol ko po talaga kayo. Ang galing niyo po magsulat. Saad na isang babaeng nakasalamin na isa sa mga taga-suporta niya. Lumapad ang ngiti ni Seiya bago magsabi ng, "Oh, maraming salamat sa support ha." Binuksan niya ang kopya nito ng kanyang The Forbidden Pleasure at saka pinirmahan at nag-iwan pa siya ng maikling mensahe. Binigyan niya din ito ng freebies tapos nagpicture sila bago niya ito inabot pabalik sa babae. Thank you po ulit. Sana ma-enjoy mo ang story. Ingat ka rin pa uwi. Hi po Miss Seiya. Bati sa kanya ng isa pa niyang supporter. Babae ito at may maiksing buhok. Ang mas nakakagulat, bit-bit nito ang mga physical copies ng lahat ng kanyang librong nirelease. Nice to meet you po. Hi, nice to meet you rin. Tugon ni Seiya habang may malawak na ngiti. Grabe, lahat talaga ng libro ko? Speechless ako. I must say, I can't thank you enough.
Reader niyo po ako noon pa man. At isa rin po ako sa mga di naniniwala sa issue dati. Sa katunayan po, pinagtanggol po kita sa kanila. Maraming salamat ah. I really appreciate you. Tapos noon, pinirmahan niya isa-isa ang mga libro at saka sila nagpicture. Inabutan niya din ito ng postcards at tote bag. Sumunod sa pila ang isang lalaki. Panay ang tingin nito sa mga hawak na ibang naroroon. Isa lang kasi ang librong hawak nito. At yun, ang fantasy na libro ni Seiya. Hello po, Miss Seiya. Hi! Nagulat ako na may lalaki rin pala akong reader. Thank you sa support. Gustong-gusto ko po talaga yung mga stories niyo kahit nung nasa online writing platform mo pa lang ito pinopost. Dagdag nito. Manakanak ang napatingin sa paligid. Pangako ko po sa inyo, bibilhin ko lahat ng novel mo pag nagkapera ulit ako. Ikinumpas ni Seiya ang kanyang kamay at kaswal na nagsabi. Ano ka ba? Ayos lang. This means a lot to me. At saka base sa itsura mo, estudyante ka pa lang. Alam kong marami kang priorities. Especially sa pag-aaral. Unahin mo muna yun bago ang libro ko. I understand. Dumaan din ako sa ganyan. Pwede mo naman ipakita ang support mo sa ibang paraan. Tumangutango ang lalaki saka ito ngumiti. Pinirmahan niya ang libro tapos nagpicture sila. Maraming salamat. Sa wakas natagpuan din kita, Seiya. Nag-angat ng tingin si Seiya sa nagsalita at napanganga siya nang masilayan ulit si Kallen. Pagkatapos ng ilang taon niyang pagtatago mula rito. Sa isang iglap, muling nagbalik ang masasayang ala-alang nabuo nilang dalawa. Alam ko, sa loob ng ilang buwan, naging masaya tayo. Mula sa pagpapalitan ng payo at mensahe, panonood ng movies, hanggang sa pag-uusap ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Alam kong, pangalan ko ang sinisigaw ng yung puso. At pangalan mo naman sinisigaw nitong puso ko. Napasinghap ang ilan. Ang iba naman ay natutop nila ang kanilang bibig dahil sa nasaksihan. Nanubig ang mga mata ni Seiya. Kallen, wag dito please. Alam na ni Claire at Miss Lara ang lahat. At alam ko na rin ang tinatago mo. Sana di mo na ako layuan. Sana bigyan mo ko ng chance. Buuin natin ang tayo. Umugong ang bulong-bulungan sa paligid nang marinig ng mga tao ang sinabi ng binata. At sa hindi inaasahang pangyayari, may biglang batang sumigaw na umagaw ng atensyon ng lahat. Hindi na ito nahawakan ng matanda at tumakbo ito patungo sa direksyon ni Seiya at Kallen. Doon ay tuluyan ng nasilayan ni Kallen ang batang babae na kamukhang kamukha niya. Bigla siyang nakaramdam ng lukso ng dugo. Kaya't dumausdos ang kanyang luha sa mga mata at pati na rin si Seiya ay nahawa. Hindi nagsalita ang lalaki ngunit alam ni Seiya na handa nitong panagutan ang bunga ng isang gabi nilang pagkakamali. At ngayon, oras na para gawin nila ang tama. Nabuuin ang isa't isa. Bumuwag si Seiya sa hilera ng mga manunulat para salubungin ang yakap ng anak. Natigil ang lahat ng pumipirma at pati na rin ang mga nakapila. Nahakot na talaga nila ang atensyon ng lahat ng mga dumalo sa book fair. Baby, di ba gusto mo makita si Papa? Maluhaluhang sambit ni Seiya sa anak. Papa? Saad ng batang si Kiara na siyang nagpaantig sa puso ni Kallen. Oo, si Papa. Pinahid ni Seiya ang luha bago niya tinuro si Kallen. Siya ang papa mo, anak. Napasigaw ang ilan sa kanilang nasaksihan. May nagkomento pa na malatinaguan ng anak na trope daw ang istorya ng buhay nila. Kinilig ang iba sa nakikita. Tapos ang karamihan ay pumapalakpak na pinangunahan ni Claire. Wala nang sinayang na oras si Kallen at agad na siyang humakbang palapit kina Seiya at Kiara upang yakapin ang mag-ina habang patuloy pa rin sa pagtulo ng luha ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, ilang buwan matapos ng event, nagpakasal na rin sina Seiya at Kallen nang makaipon ng sapat na pera. Hindi naman ganun kaingrande pero ang mahalaga ay nagmamahalan sila. Parati rin sila nagpupunta sa iba't ibang amusement park sa Pilipinas at kumakain sa labas bilang pambawi ni Kallen sa ilang taong wala siya sa piling ni Seiya at Kiara. Ma! Pa! Sakay! Excited na sigaw ni Kiara sabay turo dun sa roller coaster. Katatapos lang nilang sumakay sa bumper cars, carousel,
Ferris wheel at helter-skelter. Kiara baby, pwedeng tama na muna? Hingal na pakiusap ni Kallen. Kain na lang tayo, di ba gutom ka na baby? Umiling ang bata na ikinatawa ni Seiya. Wala ka talagang takas. Natatawang wika ni Seiya. Naikwento rin kasino ni Kallen na takot siya sa roller coaster. Para daw huhukayan ng sikmura niya pag sasakay siya. Sige na, pagbigyan mo na ang anak natin. Kahit ngayon lang. Di ba ikaw na mismo ang nagsabi na babawi ka? Panindigan mo yan. Kulang pa ba yung ginawa ko, baby? Hirit pa ni Kallen. Umaktong naiiyak. Tumango si Kiara dahilan upang humalakhak sila. Sa huli, wala siyang nagawa. Kinaladkad siya ni Seiya at saka tumulong na rin ang kanilang anak sa paghatak sa kanya. Tuluyan silang sumakay ng roller coaster. Malakas pang humiyaw sina Seiya at Kiara, tapos may pataas-taas pa ng kamay, samantalang pumikit na lang si Kallen at todo kapit sa upuan. Pagkababa nila kaagad tumakbo ang lalaki sa gilid at saka siya nagsuka. Dali-dali namang lumapit ang mag-ina para i-check siya. Ma! Si Papa! Nababahalang sabi ni Kiara. Ayos ka lang? May kailangan ka ba? O ano? Nahawa na rin siya sa pag-aalala ng bata. Bumaling si Kallen sa kanila sabay ngiti. Nag-thumbs up pa siya at sumagot ng, okay lang si Papa, para sa iyo baby. Pagkatapos nun, dumiretso na sila sa nakahilerang food stalls. Natakam sila sa mga pagkaing nakikita. Mayroong puto bumbong, tinuhog na mais, gulaman, mga inuming may samot-saring kulay at marami pang iba. Pero ang una nilang binili ay puto bumbong. Sarap! Reaksyon ni Kiara at kumuha pa ng isa. Oh, dahan-dahan baby, kasi marami pa tayong titikman. Untag naman ng lalaki. Nang balingan niya ng tingin ng asawa, ilang piraso na rin palang nauubos nito. Isa ka pa. Pabiro niya itong sinermonan. Alam mo, nagmana ka talaga sa akin, Kiara. Ani Seiya sa pagitan ng pagnguya. Paano mo nasabi? Sa akin kaya nagmana to, sa mukha pa lang. Pagmamayabang naman ng lalaki. Kasi pareho naming favorite to. Tugon naman niya, sabay turo sa kinakain nilang puto bumbong. Sunod nilang binili ang tinuhog na mais at pinaresa ng inuming kulay asul. Sobrang saya ng kanilang anak dahil na rin sa tamis ng inumin. May palundag-lundag pa ito. Maglalambing sana ito na magdagdag pa ng isang baso ng inumin kaya lang kumontra na agad ang ama nito. Baby, bawal sumobra ha. Nakakasama yon. Masyadong matamis. Tikim-tikim lang muna, okay? Malambing niyang paalala. Agad naman siyang tinanguan ng bata. Pagkatapos, huli nilang tinikman ang laman ng sikad na tinuhog ng stick. Ang sikad ay isang uri ng seafood. Isinawsaw nila ito sa suka at saka tinikman. Napangiwi si Seiya ng malasahan. Hindi kasi siya sanay rito. Habang si Kallen naman ay mukhang nag-i-enjoy. Nakangiti lang ito habang umunguya. Nang ilahad nila kay Kiara ang isang stick na may nakatuhog na laman ng sikad, inamoy ito ng bata at pagkatapos ay umiling-iling ito habang nakangiwi. Nagmana nga sa'yo. Tuluyang nakumbinsi si Kallen, dahilan upang magtawanan sila. Habang nakatingin sa mag-ama, parang naiiyak si Seiya sa saya. Napagtanto niyang sa hinaba-haba ng masalimuot na nangyari sa buhay niya, sa kasiyahan din ang tuloy. Ika nga, walang perpektong tao sa mundo. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang importante, alam natin kung paano umindak sa masasayang pangyayari at kumanta sa malulungkot. Ang mahalaga, natuto tayong bumangon at itama ang mga yon. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang One Night Mistake with my editor. Written by LJ Ramos. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!